Mahigpit na sinabi ni Jongyong na magtatanong lamang siya ng isang bagay. Bakit sila nag-aalala tungkol sa pagsalakay? Ano ang gusto nilang kunin ng sobra? Sumagot si Tanechi na walang ibang paraan. Nagtanong si Jongyong, anong uri ng mga palaisipan ng mga ito? Umubo si Tanachu at sumagot na hindi pa maintindihan ni Jongyong. Gayunpaman, napakalapit ng kanilang dimensyon. Kapag dumating ang oras, sa kabaligtaran, hahanapin nila ang ibang mga dimensyon. Ang universo ay kung paano gumagana ang sistema. Inihayag ng system window na ang account ay inilipat sa dimensyon. Ang balanse ng kasalukuyang depositor ay 6,911. Si Jongyong ay mayroon ng account sa dimensyon. Ang halaga ay dadagdag. Ang bilang ng mga magic stone sa account ay 17,668. Sinabi ni Morred na tila namatay na ang kaaway at sumang-ayon si Jongyong sa kanya. Nilinaw ni Jongyong kung ano ang ibig sabihin ng kaaway. Tulad ng isang pagsalakay, iyon ba ang tanging opsyon? Lumingon si Morred sa aking Panginoon at nilinaw na patay na ang pangunahing kaaway, ngunit ang gate core ay buo pa rin. Nakita niya kung paano nilamon ng lalaking ito ang gate core kamakailan. Mukhang nilamon ito ni Toneto para sa proteksyon. Tumingin si John sa ibaba at nagtanong, sa kasong iyon, ang core ay nasa loob ng katawan na ito. Kinumpirma ito ni Morred at sinabi na maayos ang lahat at inutusan si Jongyong na huwag mag-alala. Ang kanilang home space ay kilala sa pagputol ng mga ganoong bangkay. Ang target ay ang gate core. Dapat natin itong sirain sa sandaling matagpuan natin ito at umalis. Mabilis na tumakbo si Seos Morred sa bibig ni Ton Asho at inutusan ang kanyang mga kasama na pumasok. Inihayag ng system window na ang account sa dimensyon ay inilipat. Ang depositor ay hindi kilala at ang balanse ay 33,638. Ang bilang ng mga magic stone sa account ay 51,36. Pagkaraan ng ilang oras, naisip ni Jongyong na ito ay terraforming. Lumingon si Mor sa aking Panginoon at sinabi na hindi niya sinasadyang natagpuan ito habang sinisira nila ang core. Tiningnan ni Jongyong ang mga bato sa kamay ng kanyang kasama. Inihayag ng system window na gamit ang 3 reinforcement stone at 500 magic stone, maaari niyang italaga si Lancelot bilang isa sa 12 knight ng Camelot. Si Lancelot ay nabuhay muli na napapalibutan ng kidlat at nanumpa na maglilingkod sa kanyang Panginoon ng tapat at sa halaga ng kanyang buhay. Inihayag ng system window na ito ay si Lancelot ng ika-7 ranggo, isa sa mga knight ng Round Table at maaaring ipatawag ng Camelot effect. Nawawala ang ari-arian, kakayahan, pagpasok, pagpapabilis, kaligtasan sa sakit, pamumuno, kritikal na tama. Inihayag ng system window na ang sub-rose dimension ay nawalan ng mga karapatan sa negosyo sa lugar ng Incan. Ang distrito ng Inan ay ibinalik sa pag-aari ng lupa. Nakatayo si Lancelot sa ilalim ng mga sinag ng araw. Sinabi ni Jongyong na ang lahat ng ito ay salamat sa kanyang kasama at nagbigay si Lancelot ng atensyon sa kanya. Nilinaw ni Jongyong na huli na ngunit nagpasalamat sa kanyang kasama. Naisip ni Lancelot sa isang sandali at sinabi na humihingi siya ng paumanhin. Ginawa lang niya ang dapat niyang gawin bilang isang knight. Sinabi ni Jongyong na mahirap gawin ang tungkulin. Hindi ito tungkol sa paggawa nito ng mahusay o hindi. Kailangan lang sabihin ni Lancelot ang salamat at sasagutin ni Jongyong ang walang anuman. Ibinaba ni Lancelot ang kanyang ulo at nagpasalamat kay Jongyong. Ngumiti si John nang marinig ito. Lumingon siya sa gilid at napansin ang mga helicopter na lumilipad sa kalangitan. Naisip ni Jongyong na sa South Korea tanging si Incan ang natalo sa kompetisyon. Ngayon na nabawi na si Incan, ang lahat ng mga halimaw na sumubok na sakupin ang bansa ay nawasak. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ligtas na dahil mayroon pa ring medyo primitive na mga halimaw tulad ng mga orc at wyverns. Magtatagal bago mawala ang mga ito at maibalik ang paggana ng bansa. Lumabas ang hepe mula sa helicopter at tinawag ang koronel. Naisip ni Jongyong na sa mga oras na tulad nito, karaniwang nagpapakita ang hepe ng operational headquarters na si Chael. Napakakakaiba na makita ang ibang tao.
Sinabi ng hepe na nagmadali siyang dumating dahil ang terraforming ay sinuspinde. Marami pang helicopter na may mga supply ang dumarating. Ang malaking ahas ba na iyon, ang pinuno ng mga lizardmen? Si Jongyong, na nakatayo sa ulo ng halimaw, ay kinumpirma ito. Sumigaw ang hepe, paano nga ba nila nagawang gumawa ng anumang bagay sa ganoong kalaking halimaw? Naalala ni Jongyong ang hepe ng operasyon na si Chael, at nagtaka, ayos lang ba siya? Nagmadali ang hepe na bumalik sa headquarters pagkatapos sabihin na inatake sila ng mga insekto. Well, sa tingin ni Jongyong ay magiging ayos ang lahat. Pagkaraan ng ilang oras, isang plato ng pagkain ang inilagay sa mesa. Tiningnan ni Jongyong ang pagkain na may pag-asa at naisip, Chinese cuisine sa isang mundo kung saan naglalakad ang mga halimaw sa mga kalye. Saan galing ang pagkain ito? Naisip niya ang nakaraan at naisip na ang lahat ay nagsimula kaagad pagkatapos na mailigtas ang ina ni Mino. Pagkatapos na mailigtas siya, ipinadala siya sa subspace number 1. Nagpasalamat ang ina ni Mino kay Jongyong na may ngiti. Sinabi niya na gusto niyang pakainin siya ng isang bagay, ngunit hindi niya magawa. Sumagot si Jong na busog na siya, kaya ayos lang. Sapat na ang mga salita ng pasasalamat. Nagtanong ang ina ni Minos, kumakain ba ng mahusay ang Norse dito? Nagtanong si Jongyong sa pagtataka. Hindi ba niya narinig? Naisip ni Jongyong na pagkatapos malaman ng ina ni Minos ang tungkol sa kanyang kakayahan, sinabi niya ang sumusunod. Nagtanong ang ina ni Minos, mayroon bang walang limitasyong bilang ng mga sangkap? Mayroon siyang kaibigan na isang chef. Kakausapin niya siya. Naisip ni Jongyong na ang mga sangkap na kinuha mula sa mga pak at ang mga sangkap na ibinigay ng matagal ng malapit na kaibigan ng ina ni Mino sa kamay ng chef na si Jongyong Sik, ang may-ari ng isang sikat na Chinese restaurant sa Chinatown ay naging isang kahangahangang ulam. Naisip ni Yuni Sik habang inihahanda ang ulam na kamangha-mangha na ang mga tao ay nagawang magluto kahit nasa ganoong mundo. Talagang siya ay isang maswerteng tao. Naisip ng pangunahing tauhan na ang mabait na puso at pagiging sinsero ni Yuni ay gumawa ng pagkain na lalo na masarap, na napakakinakailangan sa ganoong mahirap na panahon. Kahit na ang mga sangkap ay walang hanggan. Talaga bang inihanda ni Chef Onst ang lahat ng mga ulam na ito ng mag-isa? Siyempre hindi. Naghanda lang ng isang serving ng bawat ulam. Tama iyon. Ginawa ni Pax ang natitira. Marahil dahil mayroon ng mga instant na pagkain sa logistics center. Ang mga pagkain leak ay maaaring isave sa ilalim ng umiiral na mga kategorya. Ibig sabihin, ngayon ay maaari silang kumain ng bagong lutong Chinese food anumang oras at saan man. Sino ang mag-aakala na ang pagkain ay maaaring lutuin ng mahusay? Naisip ni Jongyong na pagkatapos talunin ang mga lizardmen at bawiin si Inkhan, hinati nila ang lahat ng uri ng masarap na Chinese food sa mga kategorya at nasiyahan sa isang maligayang pista. Ngayon ay mayroon pa silang isang bagay na ipagdiriwang. Tinakpan ni Jian ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, na may hawak na pagkain sa kanyang bibig. Nagtanong si Jiang, ayos lang ba ang bayaw? Mayroon ba siyang indigestion? Ngunit tila hindi masyadong kumain ang bayaw. Tiningnan ni Jian ang pagkain ng may tensyon at sumagot na maayos ang lahat. Nagtanong si Jongyong, kamakailan ba ay nakakaramdam ng sakit sa umaga ang bayaw? Nabawasan ang pag-ihi, tuyong bibig, pagkahilo kapag biglang tumayo. Kinumpirma ito ni Jian at nagtanong, ngunit bakit hindi nararamdaman ng lahat ito paminsan-minsan? Masayang sumagot si Jiang na ito ay mga maagang sintomas ng pagbubuntis. Mahiyain na sumigaw si Juyan, ano ang ibig sabihin nito? Kaagad pagkatapos ng pagkain, ang nakatatandang kapatid na lalaki na si Sean, ay gumawa ng isang malaking anunsyo. Tumayo si Sean at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang asawa at sinabi na pagkatapos ng pag-uusap na iyon, ginawa niya ang lahat ng mga pagsusuri at ito ay naging totoo. Masayang nagtanong si Yanggo, magkakaroon ba si Jongyong ng isang pamangkin? Sa tingin niya ay matutuwa si Yu Jiang kapag narinig niya ito. Sumang-ayon si Jongyong sa kanyang kaibigan na may tense yung ngiti. Naisip niyang ito ay isang pamangkin. Naramdaman ni Jongyong na bigla siyang naging isang matanda. Sinabi ni Yongsu na hindi pa nila alam kung ito ay isang lalaki o isang babae.
Dapat ba siyang gumawa ng isang listahan ng mga bagay na kailangan niya ng maaga? Masayang iminungkahi ni Juong na pag-isipan nila ito ng magkasama. Sinabi ni Seoul na kailangan nilang isipin ang isang programa ng pagsasanay para sa sanggol na. Ang magkapatid na Kim ay nasasabik tungkol sa hindi inaasahang pagdating ng isang bagong anak. Gayunpaman, kung mayroong isang bagay na mabuti, tiyak na magkakaroon din ng isang bagay na masama. Ang kaguluhan at kagalakan ay hindi nagtagal. Lumingon si Invo sa koronel at tahimik na sinabi kay Jong-yung sa kanyang tainga na mayroong isang apurahang radio message na dumating mula sa hepe ng operational headquarters. Naisip niyang dapat siyang tanggapin ni Jong-yung. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin sa malayo ang sundalo. Ipinakilala ni Jung ang kanyang sarili at sumang-ayon sa kausap. Hawak niya ang telepono sa kanyang tainga at nagtanong, nagpapatuloy ba ang terraforming? Kinumpirma ito ng hepe at sinabi na sa pamamagitan ng natitirang mga channel ng komunikasyon, ipinadala nila ang impormasyon tungkol sa sitwasyon sa China at Japan. Sa parehong bansa, ang terraforming ay nagaganap sa isang malaking sukat, ngunit ngayon ang mga epekto nito ay dahan-daang umaabot din sa kanila. Ang mga detalye ay nag-iiba depende sa bansa. Kasalukuyan silang naghihirap mula sa mga nakakalason na gas na lumalabas mula sa Beijing Gate at nakakalason na tubig na lumalabas mula sa Fukuoka Gate. Nagtanong si Jong-yung kung ano ang magdudulot ng pinakaseryosong pinsala. Sumagot ang hepe sa telepono na wala sa mga ito ang maliliit na problema, ngunit ang pinakaseryosong problema ay ang mga nakakalason na gas na lumalabas mula sa Beijing Gate. Sa parehong oras, tiningnan ni Sancho ang malaking insekto at sinabi na sila ay mga insekto. Idinagdag niya na bagaman ang nakakalason na kapaligiran ay hindi pa kumakalat, gayunpaman, ang mga insekto ay papalapit na. Nagsimula na silang lumitaw, kaya usapin lang ng oras bago lumitaw ang mga gas, ang mga gate sa Beijing ay kailangang isara. Nagpaplano din silang magpadala ng mga tropa, ngunit hindi ito isang problema na malulutas nila ng mag-isa. Kaya talagang nahihiya siyang magtanong kay Jong-yung. Pinutol siya ni Jong-yung at nagtanong kung paano siya magtatanong ng ganoong bagay. Kung hindi sila kumilos, ang buong Korean Peninsula ay magiging impyerno. Kaya syempre, kailangan niyang makibahagi. Ngunit paano naman ang pagpunta kaagad sa China nang walang imbitasyon? Magdudulot ba iyon ng mga problema? Kinumpirma ito ni Sancho. Nilinaw ni Jong-yung ang ikatlong Guard Brigade. Sinabi niyang pupunta siya kaagad ngayong gabi at binaba ang telepono. Mahigpit na, nilinaw ni Jong-yung ang mga higanteng insekto, polusyon sa hangin, at lason. Hindi niya maaaring hayaan na mabuhay ang kanyang pamangkin sa mundong ito. Oras na upang ibalik ang lupa sa normal. Inutusan ni Jong-yung si Pax na i-upgrade ang subspace. Inihayag ng system window na 30,000 magic stone ang kailangang gamitin upang i-level up ang subspace. Ang progreso ay 1%. Maaari pa ring gamitin ni Jong-yung ang kanyang mga kakayahan habang nag-level up. Ang natitira ay 86 na magic stone. Kumpleto ang subspace leveling up. Mayroong mga bagong unlockables at karagdagang mga item na maaaring mapabuti. Ang bagong unlockable portal installation ay nagkakahalaga ng 1,000 magic stone. Kailangan mong mag-install ng isang portal sa subspace. Ang mga portal para sa pag-install ay naiiba mula sa normal na mga portal. Nakatanggap ng 1,000 magic stone. Ang subspace portal ay na-install. Naisip ni Jong-yung na ito ay pag-install ng mga portal. Tulad ng nakasaad sa paglalarawan ng kakayahan, naiiba ang mga ito mula sa karaniwan. Mayroon silang ilang pagkakaiba mula sa mga portal na binuksan at isinara niya. Una, ang naka-install na portal ay naayos sa lugar kung saan ito na-install at hindi maaaring ilipat. Pangalawa, ang naka-install na portal mismo ay walang pisikal na kapangyarihan. Sa makatuwid, hindi sila maaaring gamitin bilang isang pader upang maiwasan ang mga atake ng kaaway. Gayunpaman, ang mga pinapayagan na dumaan ay maaaring pumasok sa subspace sa pamamagitan ng portal, kaya iniiwasan ang mga atake ng kaaway. Ito ay naiiba mula sa mga portal na ipinapatawag ni Jong-yung,
ngunit ang kakayahang pumasok at lumabas sa subspace upang makuha ang kinakailangang mga item ay isang kamangha-manghang kakayahan. Sinabi ni Mino na talagang mukhang isang scam. Sinabi niya na pupunta siya sa China. Aalis na siya ngayon. Kinumpirma ito ni Jongyong at sinabi na kailangan nilang magmadali. Pagkatapos nilang isara ang gate sa China, pupunta sila sa Japan. Sinabi ni Mino na may ngiti na si Jongyong ay unti-unting nagiging world class. Natutuwa siya na sa wakas ay mayroon siyang ganitong uri ng kakayahan. Kung kailangan ni Jongyong ang kanyang tulong, maaari lang niya itong ipaalam dahil hindi pa siya nagpakita ng marami, ngunit nagising na siya bilang isang swordsman. Nagpasalamat si Mino sa kanya para sa pag-aalaga sa kanya at inutusan si Jongyong na mag-ingat sa daan. Itinaas ni Jongyong ang kanyang kamay bilang palm at inutusan ang kanyang kaibigan na mag-ingat din. Umalis ang helicopter at nagbigay si Jongyong ng thumbs up sa kanya. Umalis ang helicopter at tumungo sa destinasyon nito. Pagkaraan ng ilang oras sa Incheon International Airport, ang kapitan ng 3rd Guard Brigade, si Park Chi-wan, ay tinawag si James at inutusan siyang bumaba ng mabilis. Nilinaw niya na kamakailan lang siyang nakatanggap ng tawag mula sa Joint Chiefs of Staff. Ang mga taong nagsabi na pupunta sila sa China ay dumating na. Mabilis na gumapang si James mula sa ilalim ng eroplano. Hawak niya ang isang flashlight sa kanyang ngipin at nilinaw, talaga na. Hindi pa nga tapos ang mga pagbabago. Pagkaraan ng ilang oras, inilagay ni Chaolan ang kanyang kamay sa kanyang ulo at nagpasalamat sa kanila para sa paggawa ng ganoong pagsisikap na dumating. Yumuko sina Jongyong at Yanggo at ipinakilala ang kanilang sarili. Sinabi ng kapitan na nakausap nila ang pinuno ng Joint Chiefs of Staff sa umaga at nagsimula ng maghanda ng isang paraan ng paglipad upang lumipad sa China. Nilinaw ni Yanggo ang isang paraan ng paglipad. Inutusan ni Chuan na pumasok sila at sinabi na ipapakita niya sa kanila ang lahat. Pagkaraan ng ilang oras, itinuro ng kapitan ang eroplano at sinabi na ito ay isang C-130J. Ang lalaking ito ay maaaring lumipad ng halos 2 beses ng mas mabilis kaysa sa Black Hawk. Madali silang makarating sa Beijing kasama nito. Sumigaw si Yongsu sa paghanga, napakaganda. Ito ba ang transport plane na may special forces compartment tulad ng sa mga spy movies? Kinumpirma ito ni Cholan at tumingin sa malayo at nilinaw na, gayunpaman, dahil hindi pa kumpleto ang mga pagbabago. Inutusan niya na maghintay ng 1 minuto at sinabi na agad silang magsisimulang maghanda para sa pag-alis. Malamang na magkakaroon ng mga sagupaan o atake ng mga halimaw sa daan patungo sa China. Kasalukuyan silang binubuo muli ang eroplano upang magkaroon ng kahit na minimal na defensive capabilities upang lumaban. Hindi ito isang pagbabago ng antas ng kagamitan na may mga missile o anumang bagay na tulad nito. Ngunit sinabi ng tekniko na halos handa na ang lahat, kaya dapat maghintay ang mga kasama ng kaunti at makakapag-alis na sila. Sinabi ni Jongyong na hindi nakakagulat na mayroong ilaw sa ilalim ng transport plane. Nagtaka na siya kung ano ito ngunit lumabas na mga inhinyero. Nilinaw ni Cholo na nagtatrabaho sila ngunit mayroon lamang isang inhinyero doon. Labis na nagulat si Jongyong at nilinaw na isang tao lang. Posible bang isang lalaki ang nagbabago ng ganoong kalaking eroplano? Lumingon ang kapitan sa gilid at napansin na ang kanilang tekniko ay nagngangalang James. Medyo hindi siya karaniwan na tao. Nagtaka si Jongyong kung ang isang nagising na tao ay nagtatrabaho sa isang ganoong kalaking eroplano. Nagulat si Cholan at sinabi na narito ang inhinyero. Mukhang tapos na ang trabaho. Ipinagpag ni James ang alikabok sa kanyang mga guwantes sa kanyang kamay. Hawak niya ang kristal sa kanyang kamay at sinabi na ngayon kung titingnan nila dito, walang nakikitang pagkakaiba mula sa bago at pagkatapos ng pag-upgrade dahil nagtrabaho lamang siya sa ibabang bahagi. Pagkatapos ng lahat, ang mga lumilipad na halimaw ay hindi malamang na lumipad mula sa gilid sa bilis ng transport na ito at umatake. Kung titingnan nila ang ibabang bahagi, makikita nila na ang mga bahagi na ito ay idinagdag dito upang palakasin ang istruktura. Naisip ni Jongyong na ang inhinyero na nagbago ng transporter ay tinawag na James. Tulad ng inaasahan, siya ay isang nagising na may kakayahan na mekaniko.
Sapat na ang hawakan ng bato sa iyong kamay at automatiko itong maglilipat. Hindi walang kabuluhan na ang bato ay mahiwagang. Bago nagising ang mga kakayahan, nagtrabaho si James bilang isang aviation engineer. Ipinadala siya sa airline, ngunit dahil sa mga pangyayari na nangyari, siya ay ikinulong dito. Dahil sa kanyang propesyon, bago ang lahat ng kaguluhan sa mundo, naisip ni Jong-yung na ang kanyang kakayahan ay may kaugnayan lamang sa isang bahagyang pagpapabuti sa mga propesyonal na kasanayan o kaginhawaan sa trabaho. Ngunit ang lalaking ito, ang kanyang kakayahan ay pambihira. Maaari bang magbago ng ganoon ang mga bagay? Sinuri nila ang mga binagong bahagi ng transport plane at sinigurado na ang lahat ay gumagana ng maayos. Pagkatapos bago umalis para sa China, ipinamahagi nila ang pagkain at iba pang mga supply sa mga lokal. Siyempre, ibinahagi din ni Jong-yung ang ilan sa mga supply kay James. Iyon ay nang naramdaman niya ito ng mas malinaw. Tila kung kinuha ni Jong-yung ang Magic Stone at nagsalita, ito ay isasalin. Si James ay isang kamangha-manghang tao. Anong uri ng mundo ito ngayon? Ito ay isang mundo kung saan kailangan mong magtago mula sa mga halimaw at tiisin ang pagkabalisa, takot, gutom, at uhaw. Kaya kapag mayroong nagbabahagi ng pagkain, tubig, at pangunahing pangangailangan sa mga tao, masaya ang lahat, ngunit hindi si James. Sa alok na subukan ang isang first class na ulam ng Chinese cuisine, halos walang pag-iiba siyang tumugon. Hindi gusto ni James ito. Hindi niya gusto ito. Wala lang siyang interes. Tumanggi si James na kumain. Tulad ng sinabi ng kapitan ng brigade, si James ay talagang isang espesyal na tao. Mayroon lamang isang bagay na interesado sa kanya. Mga mekanismo. Nagulat si Jong-yung sa inhinyero at naisip, ano? Tumanggi si James sa pagkain ngunit nagpapakita ng interes sa mga pak. Ang lalaking ito ay isang tao na may hindi karaniwang mga kagustuhan. Kung ganoon, kung gayon si James ay katulad ni Jong-yung, katulad ni Yong-soo. Wala bang pangarap ang taong ito? Siguro isang motorsiklo na lumilipad sa kalangitan. O marahil isang motorsiklo na mukhang kabayo. Nauunawaan lang ni Jong-yung ang kanyang mga kakayahan, ngunit sapat na siyang nagdusa. Talagang gusto niyang i-recruit siya. Nag-aalala si Jong-yung mula sa tensyon at naisip na ang walang katapusang mga materyales at isang lab sa subspace na may kanyang mga kakayahan ay maaari niyang matupad ang pangarap ni James. Sa huli, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Nagtanong si Jong-yung kung gusto ba ng inhinyero na sumama sa kanya. Nagulat si James at itinaas ni Jong-yung ang kanyang kamay at sinabi na tulad ng makikita ng inhinyero, nagbibigay siya ng pagkain sa mga tao, maraming pagkain, at marami rin siyang makina sa kanyang pagtatapon. Mayroon siyang motorsiklo o isang bagay na tulad nito at maaaring gamitin ni James ang mga ito kung paano niya gusto. Bilang isang bonus, binigyan siya ni Jong-yung ng proteksyon mula sa mga halimaw. Maaari silang tumulong sa mga tao at talunin ang mga halimaw. Kalmadong sumagot si James na ayaw niya iyon. Nagkita lang sila ngayon at halos hindi sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Kaya, paano siya magtitiwala sa kanya? Naisip ni Jong-yung na iyon ay totoo. Wala siyang masabi para kumbensihin siya. Sumang-ayon si Jong-yung sa kanya at nilinaw na wala ng ibang dahilan. Iminungkahi niya ito dahil naisip niyang ang mga kakayahan ng inhinyero ay babagay sa kanya. Kinamot ni Jong-yung ang kanyang leeg ng may tensyon at sinabi na maaari na silang magpaalam kung gayon at nagpasalamat kay James para sa mga pag-aayos. Nilinaw ng inhinyero na gusto ni Jong-yung na gamitin ang kanyang mga kakayahan. Nagulat si Jong-yung at kinumpirma ito. Nilinaw niya na wala siyang oras para ipakita sa inhinyero ang anumang bagay na magpapaniwala kay James sa kanya. Sumagot ang inhinyero na mayroong isang kondisyon. Kung pumunta si Jong-yung sa Amerika, kailangan niyang isama siya. Sasamahan niya si Jong-yung sa buong daan. Nagtanong si Jong-yung sa pagkalito. Kung isasama niya siya kapag pumunta siya sa US, ibabahagi ba ni James ang kanyang mga kapangyarihan sa kanya? Kinumpirma ito ng inhinyero at naisip ni Jong-yung na magiging mahabang daan mula dito hanggang sa US, ngunit iyon ay isang bagay. Naramdaman ni Jong-yung na mas lalo siyang nalito. Ngunit bakit gusto ni James na pumunta sa Amerika?
Nagtanong si Jongyong, gusto ba ni James na pumunta doon dahil sa kanyang pamilya? Sumagot ang inhinyero na hindi at sinabi na wala siyang pamilya. Ngunit sa kabila nito, mayroong isang lugar na tiyak na gusto niyang balikan. Hindi eksaktong gusto ni James na pumunta at ipagsapalaran ang kanyang buhay. Ngunit si Jongyong ay tila napakalakas. Mayroon siyang ideya na magiging ligtas na sumama kay Jongyong. Itinaas ni Johnny ang kanyang kamay at sinabi na posible sa prinsipyo, ngunit mahirap sa ngayon. Pagkatapos nilang isara ang gate sa China, kailangan nilang tumungo kaagad sa Japan. Nilinaw ni James na hindi niya siya pipilitin na pumunta ng ganoon kalayo. Hanggat hindi ito tumatagal ng masyadong mahabang oras, ayos lang sa kanya. Ngumiti si Jongyong at sumang-ayon, sinabing tiyak na ihahatid niya siya sa bahay. Gumawa si Jongyong ng isang portal at sinabi na ito ay para sa pag-angkla. Tiningnan ito ni James sa pagkamangha, at agad na bumagsak sa lupa ang iba't ibang sasakyan mula sa portal. Nilinaw ni Jongyong na ang mga kotse na ito ngayon ay ganap na pag-aari ng inhinyero. Maaaring i-disassemble at i-reassemble ni James ang mga ito hanggat gusto niya. Dahil lang sa isang pakiramdam ng responsibilidad para sa pangako na ginawa niya, malisyosong ngumiti si Jongyong at lumingon sa gilid at iminungkahi na marahil ito ay isang kilos ng pagiging mabuti, ngunit mas mahusay na tawagin itong isang regalo. Sinabi ni Jongyong na magkikita sila mamaya at naglakad patungo sa gusali. Inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang bibig sa kasiyahan at naisip na kahanga-hanga ito. Nagtaka si James sa pagkamangha, aalisin lang ba ni Jongyong ang napakaraming sasakyan? Anong uri ng kakayahan iyon? Tulad ng nalaman ni Jongyong mamaya nang nagbabahagi siya ng pagkain sa mga lokal gamit ang subspace, si James ay nasa isang bukas na landing site. Naisip ng inhinyero na kung alam lang niya na mayroon siyang ganoong kakayahan, susunod sana siya. Tama iyon. Hindi alam ni James kung ano ang kaya niya. Pagkaraan ng ilang oras, ang araw ay nag-iilaw sa lungsod. Ang mga malalaking ipis ay gumagapang sa pader ng gusali. Ang buong lungsod ay puno ng malalaking insekto. Lumingon ang mantes sa gilid at napansin ang isang eroplano na lumilipad sa kalangitan. Tiningnan ni Jongyong ang mga insekto sa pamamagitan ng bintana ng eroplano nang may pagkasuklam at naisip na ang mga lizardmen ay mga ginoo kumpara dito. Nilinaw ni Yanggo na siya ay lalapag. Mabilis na dumausdas ang eroplano sa kalsada. Agad na lumitaw ang isang portal at nawala ang eroplano sa loob nito. Nagbukas ang portal sa ibang lugar at lumabas si Lancelot mula dito. Lumingon siya sa gilid at sinabi na naisip niyang maaaring lumabas ang aking Panginoon. Nagtanong si Jongyong ng 1 minuto at lumabas mula sa portal. Siya na may maskara sa kanyang mukha ay sinabi na mahirap itong isuot pagkatapos ng napakatagal na panahon. Walang mga insekto sa paligid, tama. Ang nakakalaso na gas ay masama na, ngunit hindi niya kayang hawakan ang mga insekto. Sumagot si Lancelot na walang mga insekto. Tumingin siya sa unahan at nagulat si Jongyong na sinabi na lumabas na sila. Tinampol ni Wayang mula sa Red River ang kanyang kamay at nagtanong, sila ba ay mula sa Korea? Sinabi ni Wayang na naghihintay siya sa kanila at ipinakilala ang kanyang sarili, sinabing masarap na makilala sila. Pagkaraan ng ilang oras, ang mga nasirang gusali ay napapalibutan ng nakakalason na usok. Isinara ni Wayang ang pinto at sinabi na sa kabutihang palad, hindi sila hinabol ng mga insekto. Sinabi niya na ang silid ay hindi isang luxury room, ngunit siya mismo ay gusto sana ang mas mahusay na mga kondisyon at humingi ng paumanhin. Inutusan ni Jongyong na huwag siyang mag-alala at sumagot na maayos ang lahat. Tiningnan ni Jongyong ang mga lalaki na nababalutan ng isang aura at nagtaka kung ano ang problema sa kanilang kondisyon. Itinaas ni Wong ang kanyang kamay at sinabi na ginagamit nila ang kanilang panloob na enerhiya upang linisin ang hangin mula sa lason upang maaalis ni Jongyong ang maskara. Ang kakayahan na ito ay ibinigay sa mga nagising mula sa mundo ng martial arts. Naisip ni Jongyong na ang mga nagising mula sa mundo ng martial arts. Sa iba't ibang bahagi ng China, mayroong mga martial arts school na nagpapanatili ng kanilang mga tradisyon mula pa noong sinaunang panahon. Isang araw nang biglang lumitaw ang mga halimaw sa mundo, at gayon din ang mga nagising ang kanilang mga kapangyarihan.
Ang mga nagising ay lumitaw din sa mga miyembro ng mga martial arts school. Ang mga kakayahan ng mga taong ito ay bahagyang naiiba mula sa kanila. Halimbawa, ang isang ordinaryong tao ay nagigising ang kanyang sariling natatanging mga kakayahan tulad ni Jongyung sa kanyang subspace at ang kanyang kapatid na babae sa kakayahang magpagaling. Ang lahat ng mga nagising na nauugnay sa mga martial arts school ay gumagamit ng isang hindi kilalang enerhiya na tinatawag na panloob. Ang kakaiba ng mga kakayahang ito ay ginagamit nila ang panloob na enerhiya ng kanilang sariling malayang kalooban at sa kanilang sariling individualidad. Ang mga kakayahan ng mga nagising ng mundo ng martial arts ay natitirang. Sa makatuwid, ang gobyerno ng China, mabilis, na kinikilala ang kanilang mga kakayahan, ay nagtipon ng mga nagising na may mga kakayahan ng mundo ng martial arts. Hiniling ng gobyerno na talunin nila ang mga halimaw. Ang pinuno ng mga mandirigma na ito ay siya, ang taong kilala bilang ang Scarlet River Cloud Sword, si Wanyang. Mahigpit na sinabi ng pinuno na sila ay isang grupo lamang ng mga nagising. Hindi lahat ng mga nagising ng mundo ng martial arts ay tulad nila. Sa anumang kaso, sila ay ipinatawag ng gobyerno ng China upang talunin ang mga halimaw. Ang problema ay ang kompetisyon. Sa Beijing lamang, mayroong dalawa. Ang nanalo ay isang rehiyon na tinatawag na Belzog. Naisip ni Jongyung na ang Beijing ay mayroong 2 beses na mas maraming residente kaysa sa Seoul. Hindi ito ganoon kakaiba na mayroong 2 kompetisyon. Tiningnan ni Wan ang kanyang teacup at napansin na kulang sila ng impormasyon tungkol sa mga kalaban. Alam nila na ang mga halimaw ay naglalabas ng nakakalason na gas. Ang problema ay ang gas ay napaka-nakakalason. Ang mga ordinaryong nagising na tao at sundalo na hindi alam kung paano gamitin ang kanilang panloob na enerhiya ay agad na namatay. Ang mga nagising ng mundo ng martial arts ay maaaring gawin itong hindi nakakalason, ngunit ang enerhiya na ginugol sa detoxification ay napakalaki na imposibleng lumaban dito. Sa huli, nagbukas ang gate. Ang bilang ng mga insekto ay mabilis na tumaas. Iyan ang kasalukuyang sitwasyon. Tulad ng sinabi na ni Wyan, ang detoxification ay isang bagay na patuloy na kumakain ng panloob na enerhiya. Kung mas tumatagal ito, mas nagiging masama ito para sa kanila. Dahil kailangan nilang huminga ng sariwang hangin, mag-ipon ng enerhiya, at gamitin ito, mas nakamamatay pa ito. Bilang karagdagan, ang mga nakakalason na gas ay patuloy na kumakalat, kaya mayroon silang napakakaunting oras. Nagulat si Jongyung, nagtanong na maghintay ng 1 minuto at nagtanong kung naramdaman nila ang pagdami ng enerhiya sa sariwang hangin. Kinumpirma ito ni Wayang. Tiningnan niya si Jongyung na tumayo mula sa kanyang upuan sa pagkalito at nilinaw, may mali ba? Hindi sumang-ayon si Jongyung at sumagot na hindi ganoon. Ngumiti siya at itinuro ang portal at sinabi na aalis siya ng ilang sandali. Inihayag ng system window na ito ay delat ang hangin mula sa Mount Juris. Siyam na libot isa. Naisip ni Jongyung na tumingin sa itaas, na inilalagay ang kanyang daliri sa kanyang baba. Si Jongyung, na tumitingin sa tubig, ay sinabi na sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan sa laboratorio upang kunin ang mga nilalaman ng lata, magagawa niyang gumawa ng isang layer ng hangin. Kapag ang mga air mass ay naipon sa mga layer at naging laki ng isang higanteng bato, magagawa ni Jongyung na irehistro ang masa bilang isang produkto. Kung ilalabas niya ang rehistradong air mass sa mga martial artist na nakikibahagi sa detoxification at itatakda ang lahat upang automatiko silang ipadala sa mga agwat ng 1 segundo, tumigil sa pag-iisip si Jongyung at isang stream ng hangin ang mabilis na tumama sa likod ng lalaki mula sa portal. Agad na nabasag ang salamin sa gusali at lumipad sa gilid ang ipis. Kumalat ang mga stream ng hangin sa kahabaan ng kalye. Isang miyembro ng mundo ng martial arts ang huminga ng stream ng hangin. Naisip niya sa pagkamangha, ito ba ay sariwang hangin? Sumigaw ang mga kasama na nakikibahagi sa detoxification, sila ba ang nag-iisang nakakaramdam nito? Hindi sumang-ayon ang lalaki at sumigaw na naramdaman din niya ito. Tiningnan ni Wayang ang error stream sa pagkalito at nilinaw kung ano ito. Tiningnan niya ang kanyang mga kasama at nagtaka, bumabuti ba sila? Anong nangyari?
Ibinigay ni Wayang ang kanyang atensyon sa portal at naisip na ito ang kapangyarihan ni Jongyang. Sa una, nang humingi ng tulong si Munyang sa Korean military, ang sitwasyon ay tila walang pag-asa. Kung ang mga tao ay hindi alam kung paano gamitin ang panloob na enerhiya, ang hangin ay hindi magpapahintulot sa isang tao na tuklasin ang mga lugar sa paligid. Mga insekto na mas mabilis na dumarami kaysa sa kaya nilang hulihin ang mga ito. Humingi ng tulong si Wayang. Nakita ang tanging pagkakataon. Siyempre, naisip niyang tatanggi sila. Naalala ni Wayang ang nakaraan. Sinabi ng hepe sa telepono na sinabi niya ang lahat sa koronel at si Jongyong nang walang pag-aalinlangan ay sinabi na matutuwa siyang tumulong. Naisip ni Wayang na ang boses ng Korean soldier ay napakalma. Alam niya na matagumpay ang Korea sa mga kompetisyon. Talaga bang tutulungan nila siya? Sinabi ng hepe na sinabi ng koronel sa kanila na pupunta siya sa kanila ngayong gabi. Malamang na darating si Jongyong bukas ng umaga. Naisip ni Wanyang nang may iritasyon na ito ay mayabang sa kanya. Sigurado siya na sila, tulad ng mga miyembro ng mundo ng martial arts, ay nagtatanggol sa kanilang sarili mula sa ilang mga halimaw. Tiningnan ni Wayang ang portal nang may paghanga at lumabas mula sa mga alaala at naisip na siya ay naging mayabang hanggang ngayon. Tiningnan ni Wayang si Jongyong nang may malaking pagtataka at nagtaka kung bakit napakalma ng kanyang boses. Sa wakas ay naunawaan ni Wayang na si Jongyong ay may kamanghamanghang mga kakayahan. Tiningnan ni Jongyong si Wayang, na yumuko sa kanya sa pagkalito. Humingi ng paumanhin ang pinuno para sa anumang abala na maaaring idulot ng kanyang mga kahilingan sa Korea. Nagpasalamat siya kay Jongyong para sa pagtulong sa kanya at sinabi na hindi nila makakalimutan ang pabor na ito. Bago kumalat ang gas, tiyak na tatapusin nila ito at hindi hahayaan na kumalat ang banta. Itinaas ni Jongyong ang kanyang mga kamay sa pagkalito at sumagot na hindi nila kailangang pumasok ng ganoon. Tumigil siya, inutusan si Wanyang na itaas ang kanyang ulo at sinabi na tutulong sila dahil gusto rin nilang mabuhay. Itinaas ni Wayang ang kanyang ulo at nilinaw na sa simula ito ay isang pakikibaka kung saan ang oras ay laban sa kanila. Ngunit ngayon, salamat sa mga kakayahan ni Jongyong, ang kanilang panloob na enerhiya ay ngayon ay nag-iipon. Sa tingin niya ay mas mahusay na magpahinga. Siyempre, wala silang masyadong oras. Paano naman ang isang pagpupulong sa umaga sa loob ng 3 araw? Sumang-ayon si Jongyong na may ngiti at sumagot na gagawin nila iyon. Dahil magpapahinga sila, bakit hindi sulitin ito? Nagtanong si Wanyang sa pagtataka, ano ang ibig sabihin nito? Pagkaraan ng ilang oras, maraming plato ng Chinese food ang bumagsak sa mesa. Masayang kinain ng mga miyembro ng mundo ng martial arts ang mga ulam. Masayang ngumiti si Wayang, nagbigay ng thumbs up, at sumigaw na napakasarap nito. Tumayo siya sa pisara, kinuha ang isang marker, at sinabi na ngayon ay oras na upang talakayin kung paano alisin ang mga insekto. Inutusan ng pinuno na hayaan siyang magsalita muna tungkol sa mga insekto. Ang mga halimaw na ito ay tiyak na naiiba, ngunit karamihan sa mga ito ay katulad ng mga insekto na nakasanayan nilang makita. Tanging ang mga insektong ito ay mas malaki at naglalabas ng nakakalason na gas. Ang mga lumilipad na insekto tulad ng mga gamo-gamo at langaw ay naglalabas ng marami nito. Karamihan sa mga insekto ay nasa ika-9 at ika-8 antas, ngunit minsan ay mayroong mga insektong nasa ika-7 ranggo. Ang problema ay napakarami sa kanila kaya mahirap na tumpak na malaman ang mga tampok. Kaya, ito ay isang madaling paraan upang malaman kung aling insekto ang nasa ika-7 antas. Kung nakakita ang mga kasama ng maraming insekto, tiyak na nasa ika-8 antas sila. Kung mas madalang, at kung sa unang tingin ay tila malakas, malamang na ito ay ang ika-7 antas. Gusto rin niyang pag-usapan ng gate. Mayroong 2 sa kanila. Ang isa sa mga ito ay nasa tabi ng Wong. Si Lancelot na nakatayo sa pasukan ay napansin ng isang bagay. Tumingin siya sa labas ng bintana sa nangyayari sa kalye. Lumingon si Lancelot sa Ginoo at sinabi na ito ay lumitaw. Nakita niya ang nilalang na ito sa unang pagkakataon, kaya hindi niya ito mailarawan ng eksakto. Ngunit sa unang tingin, nagiging malinaw na ito ay ang ika-7 antas.
Ang isang malaking sentipido ay mabilis na gumagalaw sa kahabaan ng lupa. Nagtanong si Jongyong nang may hindi kaaya-ayang pakiramdam sa kanyang mga kasama na tingnan lang ang mga binti ng insekto. Ang nilalang na ito ay napaka hindi kaaya-aya. Ngunit ngayon na ito ay naging malaki, mukhang napakasama. Bakit ang bilis gumalaw ng halimaw na ito? Sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, maaari kang maniwala na ito ay ang ika-6 na antas at hindi ang ika-7. Nilinaw ni Wayang na ito ay ang ika-8 sentipido, bagaman ano ang pagkakaiba. Nilinaw ni Jongyong, talagang ika-8. Hindi mo masasabi sa pamamagitan ng pagtingin dito. Kinumpirma ito ni Wayang at sinabi na ito ay malakas. Gayunpaman, kapansin-pansin na mas mababa ito sa mga tipaklong at mga putakti. Inilagay ni Sol ang kanyang kamay sa kanyang ulo at sinabi na ito ay nakakainip, ngunit kaya niya ito. Inutusan niya na huwag hawakan ang sentipido hanggang sa matapos siya dito. Nagtanong si Jongyong kung bakit. Iginawi ni Sol ang kanyang kamay at sumagot na nakaupo siya halos buong araw. Kailangan niyang magunat. Ang paggalaw ay nagpapagaan ng stress. Mabilis na binuksan ni Jongyong ang pinto. Tiwala siyang inutusan ng pangalawa na ipakita ang sentipido sa kanilang lakas. Mabilis na tumakbo sa labas si Sol at takot na nagtanong si Wayang na bigyan siya ng 1 minuto. Si Jongyong, na nakangiti, ay nilinaw na maayos ang lahat at inutusan ang kanyang kasama na huwag mag-alala. Ito ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Napakalakas niya na minsan ay iniisip ni Jongyong na mayroong mga celestial sa kanilang mga ninuno. Nilinaw ni Wayang, kaya ba niyang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga nakakalason na gas. Nanigas si Jongyong at sumagot na tila mayroon silang problema. Tama siya doon, tama ba? Binalutan ni Sol ang kanyang kamao sa mana at tumakbo patungo sa sentipido na may layuning umatake. Ngumisi siya sa kasiyahan at naglabas ng isang malakas na atake ng kidlat sa kaaway. Iritableng sinabi ni Wanyang na gaano man kaganda ang kakayahan, kung huminga ka ng nakakalaso na gas sa panahon ng isang laban, ang tao ay sa huli ay babagsak. Ang shell ng sentipido ay matigas, ibig sabihin karamihan sa mga suntok ay hindi makakasira dito. Tutulungan ng disipulo ni Wanyang ang kapatid ni Jongyong. Mahigpit siyang lumingon sa gilid at tinawag si Wan Rayang. Tinampol niya ang kanyang kamao sa kanyang palad, at nilinaw ni Wayang na bawat minuto ay mahalaga. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi na haharapin niya ang sentipido. Samantala, dapat siyang makatanggap ng panloob na mga pinsala. Bigla, si Wanyang ay natigilan sa isang sigaw. Mabilis siyang naglakad sa balkonahe at nagtanong, ano yun? Tiningnan ni Wayang ang basag na shell ng sentipido sa pagkamangha. Naglabas si Sol ng isang pagod na hininga at itinaas ang kanyang mga kamay sa tabi ng bangkay ng insekto. Sinabi ni Wayang na kailangan ng maraming pagsisikap upang masira ang shell. Paano magagawa ng isang tao na hindi nagsasanay sa panloob na enerhiya ito ng ganoon kabilis? Tila si Sol ay gumagamit ng medyo karaniwang mga diskarte. Naisip ni Jongyong sa pagkalito na ito ay isang normal na suntok lamang. Labis na nagulat si Wayang at nagtaka kung mayroon ba talaga siyang katawan ng isang makalangit na mandirigma. Agad na dumura si Sol ng dugo mula sa kanyang bibig at bumagsak sa lupa. Lumingon si Wayang sa gilid sa galit at sumigaw na ang panloob na mga pinsala ay kailangang gamutin. Naisip ni Wayang na ang biglaang paglitaw ng sentipido ay napilitan silang tumigil, ngunit patuloy silang gumawa ng isang plano upang dumaan sa bog gate. Upang ibuod, ang sumusunod ay maaaring sabihin. Una, ang maruming kapaligiran ay ginagawang mahirap ang paggalaw. Pangalawa, mayroong maraming insekto at imposibleng hulihin ang mga ito ng paisa-isa. At pagkatapos ay mayroon ng mga kakaibang halimaw na nasa ika-7 antas. Pangatlo, mayroon silang maximum na 3 araw upang isara ang gate. Sa makatuwid, upang sirain ang gate core, dapat nilang iwasan ang mga engkwentro sa mga insekto hanggat maaari. Dapat silang mabilis na dumaan sa Mount Bacon kung saan matatagpuan ang gate core. Sinabi ni Wayang na syempre ito ay mahirap. Kung mas malapit sila sa gate, mas magiging agresibo ang mga insekto. Ngunit sa kabutihang palad, hindi sila kailangang pumunta ng ganoon kalayo. Ito ay medyo walang pakundangan,
ngunit sa sandaling ito ay ang pinakamahusay na posibleng opsyon. Sa makatuwid, kailangan nilang mabilis na makabisado ang ilang mga diskarte. Ituturo nila sa kanila ang mga kasanayan na mayroon sila mismo. Gayunpaman, wala silang masyadong oras upang tumpak na tasahin ang kanilang mga kakayahan. Sa makatuwid, nang iminungkahi ni Yang ang isang duel, tila mas gusto ni Sol na lumaban ng walang armas. Naisip niyang magiging kapaki-pakinabang kung matutunan niya ang kakanyahan ng pakikipaglaban ng kamao mula kay Ryong. Ngumiti ang katulong at sinabi na kung matutunan ni Sol ang tamang mga diskarte, tiyak na magtatagumpay siya. Sumagot si Sol na tiyak na nagpapasalamat siya sa kanila. Pinahahalagahan niya na iniisip nila ng mabuti ang tungkol sa kanya at gusto siyang turuan ng kanilang mga diskarte, ngunit kinakailangan ba na pumunta ng ganoon kalayo? Kalmadong sinabi ni Ryan na dapat nilang isara ang gate, kaya kailangan nilang gamitin ang bawat isa sa kanilang mga lakas hanggang sa maximum. Nauunawaan niya na mas matanda si Sol, ngunit sa mga tuntunin ng lakas, siya ay pangalawa lamang kay Master Wayang. Kinamot ni Sol ang likod ng kanyang ulo at sumagot na dahil iginigiit ng kanyang katulong, sumang-ayon siya. Kung masaktan siya ni Sol, hiniling niya sa kanya na huwag magalit. Ikinross ni Ryan ang kanyang mga braso at hiniling sa kanya na ipakita ang mga kasanayan ng kaluluwa at sumang-ayon ang kanyang kalaban. Mabilis na nagmadali si Sol sa laban at sumigaw na siya ay umaatake. Pinanood ng mga miyembro ng mundo ng martial arts ang laban. Si Jongyung na tumitingin dito ng walang emosyon ay nagtaka, dahil ba ito sa ginugol niya ang nakaraang 20 taon sa paglaki na nagdurusa sa mga pagkalugi mula sa pangalawa. Sa kanyang opinyon, ito ay isang ordinaryong strike lamang, isang ordinaryong galaw. Talagang hindi niya naiintindihan kung ano ang hinahangaan ni Wanyang. Sinabi ng pinuno na gusto niyang si Sister Jongyang ay mag-focus sa fencing. Nagulat si Jongyong at nilinaw ni Wayang na ito ang kanyang espesyalidad. Hindi ba gusto ni Jongyong na matuto ng fencing mula sa kanya? Itinaas ni Jongyong ang kanyang kamay na may ngiti at sumagot na hindi niya talaga gusto ito. Sinabi ni Wayang na ito ay isang kahihiyan. Nagtanong si Jongyong kung maaari siyang magdala ng isang kaibigan. Mayroon siyang isang kaibigan na gusto ang mga espada. Pagkaraan ng ilang oras, hawak ni Mino ang espada sa kanyang kamay sa pagkalito. Inutusan ni Wayang na higpitan ang kanyang mga kamay. Naisip ni Jongyong na bagaman hindi nila makontrol ang panloob na enerhiya tulad ng totoong mga martial arts master, nagawa nilang iakma ang kanilang mga diskarte sa kanilang sarili. Ito ay lubhang nag-iba-iba ng arsenal ng mga diskarte. Ang pangalawa ay natuto ng napakabilis na tila ipinanganak siya sa gitna ng mga master. Buong loob na itinaas ni Sol ang kanyang mga kamay at sinabi na ang kooperasyon ay kooperasyon at ang autoridad ay autoridad. Naglunsad siya ng isang atake na may malaking puwersa at sumigaw na ito ay pagbasag sa hadlang. Lahat ng nanunood ay nagbigay sa kanya ng thumbs up. Naisip ni Jongyong na hindi niya alam ng eksakto kung ano ang nangyayari, ngunit tila mayroong isang uri ng koneksyon sa pagitan niya at ng mga master na gumagamit ng purong enerhiya ng Jerry Mountains upang i-maximize ang kanilang panloob na lakas, matuto ng mga bagong diskarte at maging mas malakas. Hindi rin maaaring umupo lang si Jongyong. Mayroong maraming magic stone, kaya gagawa siya ng isang sandata na maaaring epektibong labanan ang mga insekto. Habang ang antas ng subspace ay tumataas sa antas 5, ang mga bagong item ay idadagdag para sa pagpapabuti. Inihayag ng system window na ito ay isang subspace laboratory. Ang mga bagay na matatagpuan sa labas ay maaaring mailarawan bilang mga hologram. Maaaring magsagawa si Jongyong ng isang simulation gamit ang nabuong hologram. Gayunpaman, ang kumpirmadong impormasyon lamang tungkol sa bagay ang makikita sa simulation. Nagtaka si Jongyong kung paano sirain ang mga insekto. Mayroon na siyang isang ideya, isang electric trap. Gumagana ito sa maliliit na insekto, ngunit karamihan sa mga insekto ay mas malaki kaysa sa bitag, kaya walang saysay. Maaaring gawin ni Jongyong na sapat na malaki upang patayin kahit ang malalaking bastards. Inihayag ng system window na 30,823 magic stone ang kinakailangan. Naisip ni Jongyong na may sarili itong mga paghihirap.
Mahigpit na inilagay ni Jongyong ang kanyang daliri sa kanyang baba at sinabi na mahirap. Naisip ni Jongyong na kapag sinusubukan niyang gumawa ng isang bagay, walang mga ideya na pumapasok sa isip. Wala siyang anumang espesyal na kaalaman at lahat ng iba pa ay hindi gagana tulad ng isang electric trap. Siyempre, gusto lang niyang sumakay sa isang helicopter, ngunit napakadelikado nito. Hindi pa nga nila natukoy ang lokasyon ng mga insekto na lumilipad sa ikapitong antas. Sinabi ni Jongyong na ang delivery radius ay 100 metro lang, kaya kailangan niyang lumapit. Kung siya ang masusunod, maghahanda lang siya ng mga pamatay peste at sisirain ang lahat. Narinig ito ni Jian at sinabi na naisip niyang magagawa niya ito. Kailangan mo ba silang gawin? Nagtanong si Jongyong. Paano siya? Naisip ni Jongyong na nauunawaan niya. Pagkatapos ng dinala niya ang kanyang pamilya sa subspace, sinabi ng kanyang kapatid na lalaki ito ng malinaw. Naalala niya ang nakaraan. Sinabi ng kanyang kapatid na lalaki nang umiiyak na lahat ay kumain ng napakakaunti. Mayroon silang tubig dahil naging isang alchemist siya. Lumabas si Jongyong mula sa kanyang mga alaala sa pagkamangha at naisip na labis siyang masaya na muling makasama na nakalimutan niya. Ang bagay ay ang kanyang bayaw ay naging isang alchemist. Masayang ngumiti si Jian at sinabi na siya rin ay isang nagising. Bagaman ang kanyang mga kakayahan ay hindi kasing laki ng kay Jongyong at sa katunayan ginamit niya ang lab dahil napakaabala ni Jongyong, nagawa niyang sabihin sa kanya ang tungkol dito ngayon lang. Sumang-ayon si Jong sa paghanga at tiwala na nilinaw ni Jun, anong uri ng pamatay peste ang kailangan mo. Napansin ni Jongyong ang isang malaking sentipido sa pader at sumagot na ito ay isang super powerful insecticide na sumisira sa anumang halimaw. Pagkaraan ng ilang oras, sa isang lungsod na nababalutan ng nakakalaso na gas, ang mga insekto ay kalmadong naglalakad sa kahabaan ng kalye. Mabilis na tumatakbo ang mga kasama sa kahabaan ng kalye gamit ang kanilang mga kakayahan. Naisip ni Wanyang na ang 3 araw ay lumipas ng napakabilis. Sa kabila ng maikling pagsasanay, siya ay nasa mas mahusay na pisikal na hugis kaysa sa dati. Ang purong enerhiya na nagmumula sa kanyang core, ang malakas na pakiramdam ng balanse na nagmumula sa sirkulasyon ng dugo at ang lahat ng ito ay salamat kay Jongyong. Hindi alam ni Wayang kung paano niya siya mababayaran para dito. Sumigaw ang kasama na mayroong maraming insekto sa unahan. Naisip ni Wayang na ang unang hakbang upang bayaran ang pabor ay ang alisin ang mga parasito. Hanggang ngayon, tinulungan lang sila. Kaya ngayon ay oras na para ang mga martial arts warriors ay tumayo at labanan ang mga insekto mismo. Inutusan ni Wayang ang lahat na maghanda para sa labanan at naisip na ito ang pinakamababang magagawa nila. Ibibigay nila ang lahat at sisirain ang kawan ng mga insekto ng walang bakas. Hindi bababa sa iyon ang naisip niya. Ang nakakalaso na mucus ay kumalat sa mga insekto. Bumagsak sila sa lupa at naglabas ng matinis na mga sigaw. Labis na nagulat si Wanyang na makita ito at naisip na 3 araw lang. Habang nagtatrabaho sila sa kanilang panloob na enerhiya, gumawa si Jongyong ng isang likido na pumapatay sa mga insekto. Si Jongyong na nakaupo sa isang motorsiklo kasama si Lancelot ay sinabi na ito ay napaka-epektibo. Ilang sandali na ang nakalipas, nilinaw ni Jian na sinabi niyang ginagamit niya ito sa loob ng ilang sandali. Ang isang hologram ng isang laboratorio sa subspace ay napakamaginhawa. Salamat sa kaginhawaan na ito, sinubukan niyang gumawa ng iba't ibang bagay. Nagpasya si Gian na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang, kaya naghanda siya ng iba't ibang komposisyon. Siyempre, hindi pa siya naghanda ng anumang bagay na napakalakas. At gayunpaman, sa kabutihang palad, ang mga pamatay peste ay madaling gawin. Si Jongyong, na tumitingin sa itaas ng may paghanga, ay nagtanong kung naghanda lang siya ng ganoong epektibong lunas. Ganoon ba? Mayroon itong kamangha-manghang kapangyarihan sa pagpatay, hindi nakakasama sa katawan ng tao, at walang amoy. Lumabas si Jongyong mula sa mga alaala. Lumingon siya sa gilid at naisip, gayunpaman, hindi ito gumagana sa mga insekto ng ranggo 7, ngunit gumagana ito ng napakahusay sa mga normal. Sumigaw si Jongyong, ang bayaw ay ang pinakamahusay. Pagkaraan ng ilang oras, naisip ni Wayang,
Ang Baikam Mountain ay sikat sa kagandahan nito at matatagpuan malapit sa Beijing, ngunit ngayon ito ay isang lugar lamang na puno ng mga insekto. Mabilis siyang lumingon sa gilid at nilinaw, magiging mas mahirap mula dito. Salamat sa mga pamatay peste na binuo ng pamilya Jongyong, nakalusot sila sa Beijing nang walang problema, ngunit hindi ito magiging madali sa Beg Mountain. Sa nakaraan, nilayo nilang sirain ang gate core ng ilang beses habang umaakyat sa Baikam Mountain. Ngunit sa bawat oras na inatake sila ng mga insekto sa napakaraming dami. Kahit na sila ay mga nilalang na walang isip lamang, tila likas nilang nauunawaan na dapat nilang protektahan ang gate core. Matagal-tagal na rin mula nang huli siyang umakyat sa bagmang. Kaya, hindi alam ni Wanyang kung anong uri ng mga insekto ang umiiral doon. Gayun din, dahil sa lupain, hindi ganoon kadali na labanan ang mga lumilipad na kaaway doon. Itinaas ni Jongyong ang kanyang kamay na may ngiti at sinabi na ayos lang. Alam niyang inuulit ni Wanyang ito dahil sa pag-aalala para sa kanila, ngunit dumating silang handa para sa anumang bagay. Anuman ang uri ng insekto na matagpuan nila, nasa ikapitong antas pa rin ito, tama ba? Masayang itinuro ni Jongyong si Lancelot at idinagdag na napalampas niya ang sandali upang sabihin sa kanila ang tungkol dito. Ang kanyang knight ay nasa ikapitong antas din, at mayroong sandata si Jongyong na maaaring labanan ang mga ganoong kaaway. Tiwala siyang ngumisi at inutusan ang kanyang mga kasama na huwag mag-alala ng ganoon. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi ni Jongyong nang may takot na ito ay isang sumpa. Tiningnan niya ang malaking insekto na nakatayo sa nakakalaso na usok at nagtanong, ano ang tipaklong? Naisip ni Jongyong na marahil ay naisip niya ito ng maayos. Hindi tulad ng mga butiki ng sub-rose dimension, paano magiging rango 7 ang isang ganoong kalaking insekto? Nagpuno ba ito ng form ng pagpaparehistro sa ibang dimensional na espasyo at ang mga taksil na nagplano ng kudeta ay ipinapaliwanag kung paano makakuha ng rango 7? Sinabi ni Lancelot na gayunpaman ang paggamit ng mga sakripisyo upang makakuha ng rango ay orihinal na isang pamamaraan na ginagamit ng mga nilalang na may mababang katalinuhan ng likas at halos reflexively upang makakuha ng rango. Ang taksil na mga goblin na nagtangka ng kudeta ay sinubukan ang sumusunod na pamamaraan. Nakakuha sila ng mga dokumento na ibinigay sa kanila ng isang mas mataas na antas ng nilalang. Nakakuha sila ng kanilang rango sa pamamagitan ng sakripisyo. Bagaman nakakuha sila ng rango, nagbago sila. Para sa isang matalinong nilalang, ang pagkuha ng rango sa pamamagitan ng sakripisyo, tulad ng nangyayari sa mga nilalang ng isang primitive na dimensyon, ay isang shortcut. Ngunit paano naman ang mga life form mula sa isang primitive na dimensyon? Pinapatay nila ang ibang mga nabubuhay na nilalang at kinakain ang kanilang mga magic stone. Ibig sabihin, ang sakripisyo ay isang angkop na pamamaraan para sa kanila. Sa madaling salita, ang rango 7 primitive life forms ay malalakas na nilalang na sumipsip ng maraming buhay upang makuha ang kanilang rango. Isang nilalang na napakalakas na hindi na kailangan ng katalinuhan. Isang maliwanag na flash ng mana ang nagpadala ng mga sinag na lumilipad. Tinamaan nila ang katawan ng tipaklong, ngunit ang insekto ay walang natanggap na mga pinsala. Nagtanong si Jongyong sa takot, bakit ang bigat ng kaaway? Ang I-beam ay naipit din sa loob nito. Lumingon si Lancelot sa master at pinunan ang sibat ni Rocky. Mabilis na tumakbo sa unahan si Jongyong at sumigaw na haharapin nila siya. Huminto si Jongyong at nagtanong na dalhin ang Rocky Spear kasama niya kahit papaano. Lumingon si Lancelot sa gilid at napansin ang isang bagay at nagtaka, ano ito? Gumagalaw ba ang puno? Sumigaw si Jongyong na ang banal na Rock Spear ay tumusok sa kaaway. Naisip ni Lancelot, hindi ito puno. Ito ay mga binti. Ang isang malaking binti ay tumama sa lupa at nagbigay ng atensyon ang kanyang mga kasama dito. Lumingon si Jongyong sa gilid ng may malaking takot at nagtanong kung ano ang tunog. Isang malaking gagamba ang nakatayo sa harap ng tipaklong. Tiningnan ni Jongyong ang gagamba at sinabi na ito ay isang continental scale. Nilinaw ni Lancelot na dapat silang umakyat sa katawan ng insektong ito, at nagtanong si Jongyong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ng mga knight na ang gagamba ay hindi maabot ang kanyang likod gamit ang kanyang mga paa.
Bilang karagdagan, kung umakyat sila sa kanyang likod, kahit na ang mga insekto na may mahabang panga ay mahihirapan na atakihin sila. Naisip ni Lancelot na magiging magandang ideya para sa kanila na mag-regroup at planuhin ang kanilang mga aksyon doon sa itaas. Sinabi ni Jongyong na tulad ng inaasahan, si Lancelot ay ang pinakamahusay. Itinuro niya ang gagamba at inutusan ang lahat na umakyat sa kanyang likod. Mabilis na tumakbo si Wayang at sumigaw na hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Jongyong, ngunit sumang-ayon siya. Ang mga kasama ay naglakad sa hangin, tumakbo at umatake sa mga hadlang, at umakyat, hinahawakan ang gagamba sa balahibo. Nagtanong si Jongyong, ano ngayon? Dapat ba niyang gamitin ang rocket spear at mag-focus sa pag-atake? Nilinaw ni Soul na maaaring gumana ito sa gagamba ngunit hindi sa tipaklong. Itinuro niya ang insekto at sinabi na bahagya niya itong tinapik at nalaman na ang shell nito ay nakakagulat na matigas. Maaari itong masugatan ngunit ang pagpatay dito ay magtatagal magpakailanman at ang tipaklong ay gumagalaw ng sobra kaya kung magkamali ka kahit isa. Bago niya matapos ang pagsasalita, mabilis na tumakbo ang tipaklong patungo sa kanila. Tiningnan ng mga kasama ang kaaway sa takot. Tumalon ang tipaklong at lumipad patungo sa gagamba at sumigaw ang mga kasama na ang lahat ay nasira. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.